Mas malawak pa ang naaabot ngayon ng nabebenepisyuhan ng Walang Gutom Kitchen at ang Bawat Bayan Makikinabang program. Dahil po yan sa pagkakataong ito, idinala naman yan ng Pangulo sa Sulu at Zamboanga. Samantala, ininspeksyon rin ng Pangulo ang mga isinukong armas ng mga sibilyan sa Sulu. Tinutukan niya ni Harley Valbuena. Bilang bahagi ng pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa Mindanao, ininspeksyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang halos 200 armas na voluntaryong isinuko ng mga sibilyan mula sa iba't ibang lugar sa Sulu. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng matatag na koordinasyon ng national at local government para sa mas maigting na intelligence operations at kampanya laban sa private armed groups at loose firearms. Binisita rin ng Commander-in-Chief ang mga tauhan ng 11th Infantry Division sa Camp General Teodulfo Bautista sa Hulo para personal silang pasalamatan sa kanilang dedikasyon at sakripisyo. At para mapalakas pa ang mga komunidad sa Sulu, inilunsad ang Bawat Bayan Makikinabang program sa lalawigan. Ipinamahagi ang tig sa 10 kilo ng bigas sa mga pamilyang nakararanas ng gutom sa probinsya. Isasagawa ang distribusyon ng bigas 6 na beses sa loob ng isang taon na popondohan ng Local Government Support Fund. Ang dream ko talaga ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan. Itinurnover din ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na financial assistance sa mahigit 400 barangay sa Sulu sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Tiwala ang Pangulo na magiging mapagmatsyag ang mga LGU sa paggasta ng pondo. Ang local government hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng mga alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Nakisalamuha rin ng Pangulo sa mahigit 2,000 presidential scholars sa Sulu na tatanggap ng tig 20,000 pesos educational assistance. Payo ng Pangulo sa kanila, mag-aral ng mabuti dahil ang edukasyon ang yamang kailanman ay hindi maaagaw sa kanila ng sinuman at sila rin ang inaasang magiging leader ng susunod na henerasyon. Inilunsad din ang Bawat Bayan Makikinabang sa Zamboanga City at itinurnover ang mga kaparehong assistance sa mga barangay at presidential scholars sa Zamboanga Peninsula. Harley Valbuena, IBC News.